Bakit nga ba hindi nahuhulog ang rider kapag nakatagilid sa kurbada? Kung hindi ka rider, malamang natanong mo na ito kahit isang beses. Dahil aminin natin, kapag may nakita kang motor na sobrang nakatagilid sa kurbada, parang imposibleng hindi ito matumba. Minsan nga, mas nakakatakot pa itong panoodin kaysa gawin. Pero ang mas nakakagulat, habang mas mabilis na dumadaan ang motor sa isang kurbada, mas nagiging stable ito. Oo, tama ang narinig mo. Mas stable? Pero bakit? Para maintindihan natin ito, kailangan muna nating maintindihan ang isang simpleng bagay. Subukan mong tumakbo ng mabilis. Pagkatapos, bigla kang lumiko. Ano ang unang ginagawa ng katawan mo? Tama. Kusang sumasandal ang katawan mo sa direksyon ng liko. Dahil kung hindi, malamang matutumba ka. Ganito rin ang nangyayari sa motorsiklo. Kapag pupasok ang motor sa kurbada, may puwersa nagtutulak dito, palabas ng liko. Kailangan sumandal ng rider at ang motor paloob ng kurbada, habang tamang bilis, tama ang linya, at tama ang paghawak ng rider. Dahil dito, mananatiling balanse ang motor. Sa madaling salita, hindi aksidente kung bakit tumatagilid ang motor. Bahagi talaga ito ng pagliko. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na mas nakatagilid, mas magaling na rider ka. Dahil madaming rider ang nagkakamali dito. Iniisip nila na ang sukatan ng galing ay kung gaano sila katagilid. Pero ang totoo, ang sukatan ng mahusay na rider ay kung gaano siya kaligtas. Dahil kahit gaano kaganda ang lean angle mo, isang maling preno, sobrang bilis, madulas na kalsada o maling galaw lang, pwede kang mawalan ng kontrol. Kaya sa susunod na makakita ka ng rider na sobrang nakatagilid sa kurbada, alam mo na, hindi ito magic. Hindi rin ito basta tapang lang. Ito ay combination ng physics, karanasan at tamang riding skills. Ikaw, ano ang pinakamatagilid na kurbada na nasubukan mo na? At para sa mga non-riders, natatakot ba kayong dumaan sa matatarik na kurbada? Basahin natin sa comments.